Ikinatuwa rin ng mga taga-Eastern Visayas ang planong pagbasura sa systems loss charge na isinisingil sa mga consumer ng kuryente. Yan ang umarangkadang balita ni Sylvia Abadingo. Ang electrical installation and maintenance. Suportado ng Regional Development Council Eastern Visayas ang talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin na ang systems loss sa sinisingil sa mga consumer dahil hindi naman nila kasalanan ng pagkawala ng kuryente na dulot ng technical na pagkawala sa linya ng transmission at distribution o ng illegal na koneksyon. Para kay Alan Laniba, RDC Eastern Visayas Energy Representative, matagal nang isinusulong ang naturang panukala at malaking ginhawa ito sa mga member consumer sakaling maisabatas. At least sa ngayon, nakita talaga nila yung wisdom ng House Bill 864 na regarding this matter. And hopefully, it will be supported by other congressmen dahil deklarado na ng presidente na suportado niya ito. And hopefully, doon din sa Senate, susuportahan din yan. Kung maaprubahan ang panukalang pag-amyenda sa EPERA at tuluyang maalis ang systems loss charge, maaaring bumaba ng 2 hanggang 3 piso kada kilowatt hour ang halaga ng kuryente batay sa pagtataya ni Laniba. Anya, magreresulta ito sa mas mababang buwan ng bayarin sa kuryente at direktang pakinabang para sa mga member consumer, lalo na sa gitna ng patuloy na mataas na halaga ng kuryente sa bansa. Ipinapasalamat naman ito ni Rene na umaasa na madali itong maipatupad. Nagpapasalamat ako kasi malaking kabawasan dito sa buwan ng bayarin at sana hindi magtagal ang pag-usad dito dahil patuloy na naghihirap ang kagaya kong mahirap dahil sa mahal na presyo ng ilang mga bilihin. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.